Tagumpay ang palabas na yon. Punong Ramon. Malaki ang ambag mo. Tunay na musikang henyo. Ito ang tunay na artista. Ang ganda ng tugtog! Sobra naman po, Direktor. Ang magandang tugon sa kanta ay dahil sa tulong ninyo. Ram, alam kong mali ako. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Liza, Tati, para di mapunta sa baryo, walang alinlangan mong ikiwan ang asawa at anak mo. Ngayon, may gana ka pang humingi ng tawad. Kung ayaw mo sa akin, ayos lang. Bigyan mo ako ng 5,000. Tutal. Bibigyan kita ng pera? Para sa sugal mo. Tati, ang pera sa bahay, kinuha mo lahat. Walang natira. Di nagtagal sa baryo. Nagkasakit ng matindi ang bata. Dahil walang pambayad sa ospital, naging pulmonya ito. Sa huli, pinanood ko ang bata na huminto ang hininga sa bisig ko. Ako, tandaan mo, ang kalagayan mo ngayon ay gawa mo rin yan. Wala akong ibibigay na kahit isang sentimo. Lumayas ka. Huwag mo na akong guluhin. Ramon, alam ko mali ako. Nahuli na kita! Pag di ka nagbayad na yon, ipaparanas ko sa'yo ang karma! Sugod! Hulihin siya! Ang kontrabidang si Liza. Sa wakas, tapos na. Sarap! Hala, sinong nagbigay ng mangga? Patay. Sa mangga? Allergic ako. Masamang babae! Ako na lang ibenta mo! Huwag mong ibenta kapatid ko! Anong bata to? Sinong bibenta sa'yo? Migs! Ha? Tito! Wow! And guwapo! Liza, ayos lang na ayaw mong pumunta sa baryo. Pero para lang sa pera, ibebenta mo ang 2 bata. Napakasama mo. Ako? Napunta ba ako sa libro? Hala, ang gulo naman ito. Naging kontrabida pa ako sa libro. Liza. Anong binabalak mo ngayon? Huwag mag-alala, di ka na madadamay. Maghihiwalay na tayo ngayon. Dadalhin ko sina tatay at mga bata sa probinsya. Wala na tayong ugnayan. Ano? Hindi pwede. Kakadating ko lang dito. Di pa ako pamilyar. Baka mas malala pa ako sa dating may-ari. At malilinis din ang pamilya Flores sa 1 taon. Dapat ko nang yakapin ang sandalan ko to. Bakit hindi pwede? Di ba gusto mo ng hiwalayan? Bakit ngayon nagbago isip mo? Ako, mag-isip ng paraan. Mag-isip ng paraan. Nabulag lang ako. Nabaliw lang ako. Ngayon, nagising na ako. Natauhan na ako. Magbabago na ako. Magbabago na talaga ko. Anong pakulo mo ngayon? Ito na lang ang paraan. Ay naku, mahal. Wala akong kakulo sa'yo. Ayoko lang talaga ng hiwalayan. Ang gwapo ng asawa ko. Si Aulo lang ang hihiwalay. Ang ganda pa ng katawan. Ikaw, mag-usap ng maayos. Nahiya ka na? Inosente ka pala. Kahit ano pa, aalis na ako sa probinsya sa Makalawa. Kung ayaw mong sumama. Sasama ako! Anong sabi mo? Sabi ko, sasama ako sa'yo sa probinsya sa Makalawa. Tingnan mo, matanda na si tatay. Bata pa sina Migs at Joy. Paano mo sila aalagaan mag-isa? Ako. Ano nangyayari sa kanya ngayon? Bigla siyang nag-iba. Nagsisisi na ba siya? O may iba siyang balak? Tsaka, magkapamilya tayo. Dapat magkakasama ang pamilya. Magtutulungan sa hirap at ginhawa. Ibig sabihin,
Iiwan mo ba ako mag-isa dito nang walang pakialam? Di yan ang ibig kong sabihin. Okay, usapan na yan. Sasama ako sa'yo sa probinsya sa Makalawa. Liza, nandiyan ba si Lisa? Ikaw hanap mo ko. Miss, anong desisyon mo? Anong meron dito? Anong desisyon? Miss, wag na magkunwari. Di ba napag-usapan na? Yung batang yon, ibigay mo, isasama ko. Handa nang bayad sa'yo. Ano? Totoo ba yan? Nag-uusap talaga kayo kahapon? Nakunin mo ang bata? Todo yan! Usapan namin niya yung oras, takunin ko siya. Na yon, nagkukunwari pa kayong wala kayong alam. Ganito ba magnegosyo? Dating may-ari, napakamatay ka talaga. Ang sama ng ugali mo. Ang lupit talaga ni Liza. Palagi na niyang inaabuso ang mga bata. Ngayon, balak pa niyang ipamigay sila. Oo nga. Sabi ko na nga ba, bakit siya nagtatago? May masama nga siyang balak. Ang sama talaga ng babaeng yan. Hindi ganun yun. Ramon, pakinggan mo ako. Huwag mag-alala, may tanong na ako. Yung mag-asawang ampon, sobrang yaman. Pag sumama ang bata, magiging masagana ang buhay. Kaysa sa inyo sa putikan, mas maayos pa yan. Pangako. Manahimik ka. Walang hiya ka. Huwag kang mag-imbento dyan. Ramon, huwag kang makinig sa kanya. Tama na! Umiarte ka lang pala kanina para ibaba ang baba ko at ipamigay si Joy. Tandaan mo, huwag mo nang isipin. Mix, Joy, tara na. Atay, sayang ang pagpapakita ko ng sinseridad. Teka lang, miss. Anong drama to? Akin ang bata. Sa iyong ulo mo. Lumayas ka na. Papaluin kita sa tuwing makita kita. Kasalanan mo to. Patayin kita. Tulong! Tungkol sa nangyari ngayon. Aminado ako. Marami akong nagawang masama noon. Pero pangako, magbabago na ako. Tuturingin ko sina Joy at Migs na parang sarili kong anak. Huwag na. Iniwan sa akin ng ate ko ang mga bata. Aalagaan ko silang mabuti. Huwag mo nang isipin to. Tungkulin ko to. Di kita pipilitin. Ano pinipilit? Tita ako ng mga bata. Siyempre, sasama ako para alagaan sila. Ako nang bahala. Bahala ka. Sa buhay na to, baka wala ng pagkakataon. Natugtugin ko to. Takot ang mga bata ngayon. Sa kanila, nako. Ramon! Ang lalaking to, halatang di naniniwala sa akin. Hayaan na, kasalanan ng dating may-ari. Magpapakita na lang ako. Manu Ramon, ang aga mo nang gumigising ah. Di na ako makatulog, kaya nagluto na ako ng almusal. Hi, Manu Ramon. Sa totoo lang, ang walang modo talaga ng manugang mo. Natutulog ng late, tapos ikaw na biyenan niya ang laging nagluluto para sa kanya. Walang modo talaga. Buti mabait ka. Pag ako yan, di ko yan palalampasin. Tia Santos, huwag mong sabihin yan. Si Lizzie, bata pa, normal lang na matulog ng mahaba. Manu Ramon, huwag mo nang ipagtanggol. Dito sa compound, alam ng lahat kung anong ugali ni Liza. Sa pag-asawa ni Mon sa babaeng yan, napakasaklap. Para sa akin, hiniwalayan na lang siya ni Mon. Huwag mo nang pakialaman ang pamilya namin. Ang daming palusot. Pero sa katamaran niya, sa oras na yon, baka di siya sumama sa inyo sa baryo. Sinong nagsabing di ako pupunta? Tia Santos, ang aga-aga, pakialamero na sa pamilya namin. Nakakapagod yan. Wala ka bang magawa sa bahay? Kaya ganyan kakatiwa-tiwa. Ikaw na batang to. Ganyan ka ba magsalita sa nakatatanda? Nakatatanda. Ang aga-aga, naninira ka na. Ang kapal mo magtawag sa sarili mong nakatatanda. Ang kapal ng mukha mo, mas makapal pa sa balat ng asno. Ikaw,
Manong Ramon, tingnan mo. Ito ba ang manugang mong mabait? Wala man lang galang. Isa talagang bruha. Ako? Galang? May galang din ako. Pero depende sa tao. Sa mga chismosa sa likod na gusto maghiwalay ang iba, swerte mo, di kita sinasaktan. Ikaw! Tandaan mo, masaya ang pamilya namin. Maayos kami. Pag narinig ko pa yung kalokohan mo, sasampalin kita ng walis. Ano ba? May gulo ba sa langit na yon? Siya pa ba ang manugang kong matapang lang sa bahay? Tay, pasok na po ako. Sige. Anong nangyayari dito? Lizzie, ikaw gumawa nito? Oh, tama. Di ko alam ang gusto niyong palaman. Kaya marami akong niluto. Ang manugang kong to, pangkaraniwan, huli sa gising, wala sa gawa, marunong pala magluto. Anong pakulo na naman niya? Bakit kayo tinitingnan lang yon? May lason kaya to. Hayaan, wala siyang ganyang tabang. Luto ba talaga to? Ano? Masarap pa? Oo, masarap. Lizzie, ang galing mo pala magluto. Gusto rin ni Joy. Huwag kain. Batang to, takot siyang may masama akong balak, kaya di ko makain. Di ko uubusin ang buong siopaw. Tutulungan mo ba si tita? Nakainin ng kalahati, Joy? Oo, pwede. Wow, tukwang palaman. Gusto ba ni Joy ng kalahating to? O gusto mo tong kalahati? Yung to po. Yung to. To sa'yo. Salamat, Joy. Ang bait mo. Masarap pa? Masarap. Salamat, tita. Sige na, bata. Naniniwala ka na bang ligtas to? Kain na. Kakain na nga. Migs, dahan-dahan. Baka mabulunan ka. Bigla siyang nagbago. Parang ibang tao na. Baka may iba siyang balak. Saan ka pupunta? Sasala ako matutulog. Gabi na. Magpahinga ka na. Tigla. Ang kama, kasya naman tayong dalawa. Bakit sa labas ka pa matutulog? Dati, di ba ako pinapahiga sa kama? Sabi mo nga, dati yun. Ay, tutal, mag-asawa tayo. Isang kama, natural lang. Halika na. Ang kakaiba niya ngayon, nagluto pa at pinigilan pa ako. Baka... Mahal, may sasabihin sana ako sa'yo. Sabi ko na eh. Ano yun? Sabihin mo. Kasi... may pura ka ba ba? Sabi ko na, ang bilis naman magpakita ng totoo mong kulay. Bakit mo tinatanong? Kasi pupunta tayo sa baryo bukas. Bago umalis, gusto kong bumili ng mga gamit. Bumili? Ang taong di alam kung saan ang tindahan. Gusto pang bumili. Di man lang magaling magsinungaling. Bakit kanyang ka makatingin? Ito na lang ang meron. Matanda na si tatay. Bata pa si Mix at Joy. Dapat may maiwang pambuhay. Sapat na to. Alas 3 ng hapon, bukas ang tren. Bago sumakay, kung magsisisi ka,
Huwag mag-alala. Siguradong aabot ako sa istasyon. Matulog na muna tayo. Good night, mahal. Halos kumpleto na ang mga bibilhin. Pero pakiramdam ko may kulang ka. Nga pala, bibili pa ng gamot. Sabi sa libro, mahina ang katawan ni Joy. Di nagtagal sa baryo. Namatay siya sa lagnat. Dapat na yon, maghanda na ako. Mo, oras na. Tara na sa istasyon. Tay, hintay pa tayo. Wala pa si Liza. Pero kung maghihintay pa, baka maabutan tayo. Mauna na tayo. Baka si Lizzie, diretso na sa istasyon. Tara. Pasensya na, Ka. Ang gamot sa langnat at anti-inflammatory na to, wala na kaming stock. Kukuha pa sa iba. Pero ang pinakamaaga ay hapon na. Hapon? Bakit di na umabot? Kung kailangan mo agad, tingnan mo sa Kalye Silangan, daming butika doon, at mas malaki, baka may stock doon. Sige, pupunta na ako. Salamat ka. Nabili ko na. Pwede na akong sumama sa kanila. Kaibigan, anong bibilin mo? May lahat ng instrumento rito. Titingnan ko muna. Tingnan mo! Naalala ko, si Ramon ay parang galing sa pamilyang musiko. Propesor ang tatay niya. Composer din siya. Napilitang isuko ang pangarap sa musika. Siguradong nahihirapan siya. Magkano po to? Kaibigan, maganda ang taste mo! Ang harmonica na to ay imported. Ganito, kung gusto mo talaga, 20 na lang sa'yo. Ang mahal? Sa natitirang pera, kulang pa. Pero ang harmonikang to ay sulit talaga. May 15 minuto na lang bago umalis ang tren. Liza, mali na naman ba ang tiwala ko sa'yo? Mon, sumakay na tayo. Si Lizzie, baka hindi na darating. Bata pa siya. Ayaw niyang sumama sa atin at maghirap sa baryo. Maintindihan natin. Yung perang binigay sa kanya, isipin na lang na bayad sa kanya. Ang tagal na. Mamamahala na. 10 minuto na lang bago umalis ang tren. Mga pasaherong wala pa sa tren, bilisan ang pagsakay. Tito, sumakay na tayo. Di na darating ang masamang babae. Tay, tara na. Tara na. Mahal! Mahal! Buti naabutan ko. Mahal, tara na. Tara, bakit ka nakatuwa nga?
Makikiram. Para sa'yo to. Para sa akin. Oh, tingnan mo. Gusto mo ba? Mahirap makuha ang brand na ito ngayon. Worth it naman. Saan mo ito nabili? Ang mahal ito, no? Basta gusto mo. Swetang-swete ako. Nakabili ako ng mura. Di masyadong mahal. Pinagbenta niya palang kwintas. Salamat. Wow! Pagngumiti ang lalaking to. Ang gwapo niya. Mukhang ang regalong to ay tama ang pinili ko. Sabi nga, walang halaga ang ngiti ng maganda. Sulit ang perang ginastos. Sugila! Naku, anak, anong nangyari? Anong nangyari sa'yo? Tulong! Iligtas niyo ang anak ko! Tita, anong nangyari sa bata? Nabulunan siya ng kastanyas. Akin ang bata. Liza, di ka doktor. Huwag nang magbiro. Hindi ako nagbibiro. Tita, dito. Nalabas na! Nalabas din sa wakas. Ang galing mo! Nagawa niya talagang ilabas. Mukhang masyado ko siyang hinusgahan noon. Anak, pinakaba mo ako. Nina, salamat sa tulong mo. Kundi, baka si Tonton, di ko alam paano magpasalamat. Luluhod ako sa iyo. Tita, wag po. Basta ligtas ang bata. Mula ngayon, wag mo nang ipagkain ng matitigas na pagkain. Uminom ng mainit na tubig. Handa ko na. Babantayan ko na siya. Ninang, saan tayo pupunta? Magtatrabaho kami sa Barrio Lila. Barrio Lila? Alam niyo, Nagkataon lang, nagaroon ako. Barrio Lila na yan, sa unahan. Pagdating sa baryo, kahausapin ko si Kapitan. Nailipat ang pamilya niyo sa tabi ng bahay namin. Ayos ba? Ayos yan. Parang ang gaan ng loob ko sa inyo, Tia. Kung magiging kapitbahay namin tayo, mas maganda pa yon. Tay, ano sa tingin niyo? Ayos na, pero baka nakapaghanda na ang baryo. Pwede bang magpalit? Hay nako, wala yon. Huwag mag-alala, Kuya Ramon. Tara na. Kayo ba ang pamilya Flores? Opo. Ako si Kapitan ng Barrio Lila. Kakarating nyo lang. Isasama ko muna kayo. Kapitang Lim, may pag-uusapan sana kami. Tingnan nyo, pwede bang ang pamilya ni Ate Liza ay ilipat sa tabi namin? Sa lumang bahay, ayos ba? Kapitan, matanda man ang bahay namin. Pero palagi ko itong nililinis at pinapabayaan. Maayos pa yon. Huwag mag-alala. Oo nga, Kapitan. Bago lang kami rito. Kung meron kaming mabait na kapitbahay na si Tia Rosie, mas madali kaming makaka-adjust, di ba? Oo nga. Tsaka, kung titira sila sa bahay ko, di ba nabawasan ang pasanin ng baryo? Sige. Salamat, Kapita. Tara na. Sa bahay na tayo. Tara na. Nanaginip na naman? Na pala, yung lalaking nasa panaginip ko, baka nandito na. Siya yon! Siya yata si Ramon Flores. Kasama ang tatay at dalawang bata, napunta sa baryo. Pero isang taon lang, bumalik sa syudad. Naging sikat na kompositor. Kailangan ko siyang makuha para maging maayos ang buhay sa syudad.
Andito na, dito! Magayos muna kayo. Ako, nasa kabila lang. Tawagin niyo lang ako. Sige po, Tia. Mauna na ako. Sige, ingat! Mula ngayon, ito na ang bagong bahay natin. Siguradong gutom na kayo. Magluluto muna ako. Tay, sama niyo na sina Mix at Joy. Magpahinga muna kayo. Sige. Tutulungan kita. Huwag na. Kaya ko na. Maghintay ka na lang sa pagkain. Nandyan ba si Kuya Ramon? Sino po kayo? Ako si Maricelin, anak ng kapitan ng Barya Lila. Kalim. Anong kailangan mo? Kuya Ramon, kakaklipat niya lang. Siguro dong di pa kayo nakakapagluto. May sobra akong niluto, kaya dinala ko para sa inyo. Salamat sa alo. Tanggap na namin, pero may luto na kami. Dalhin mo na lang yan. May boundary pala siya. Kuya Ramon, wag mahiya. Kapitbahay tayo. Tulungan tayo. Tikman mo lang luto ko. Wag na. Sino ka? Kausap ko si Kuya Ramon. Anong pakialam mo? Siya si Liza. Siya ang asawa ko. Hala, tinawag niya akong asawa. Tinawag niya akong asawa! Paano? Imposible to. Bakit naman imposible? Talim, di ba? Salamat sa pagpunta mo rito. Kaso, si Ramon, luto ko lang ang gusto niya. Ikaw! Kakain na kami ngayon. Di ka na namin naabutin. Bye. Ano nangyari? Wala namang asawa si Ramon sa panaginip ko. Di pa ako natakamali sa panaginip. Itong si Liza. Saan ba galing to? Tay, mahal. Heto? Suotin mo to. Matibay to. Mapuputol kamay mo sa bukid para protektado kamay mo. Naisip niya pa ang ganito. Salamat. Sino salama? Ikaw. Sino ako? Sabihin mo, sino ako? Asawa ko. Walang anuman. Mahal. Ikaw. Nandyan pa si Tay at mga bata. Ayoko na. Mauna na ako. Nga pala, Migs, Joy, makinig kay tita. Dito lang kayo sa labas. Huwag lalabas. Narinig nyo? Opo, tita. Ang bait ni Joy. Ikaw, pasaway? Una, alam ko na. Daldal. Ikaw talaga, pasaway. Kakaiba talaga tong si Liza. Di ko siya makita sa panaginip. Hayaan na siya. Alis din siya rito. Akin lang si Kuya Ramon. Di ba mga pamangkin to ni Kuya Ramon na iniwan ng ate niya? Alam ko na. Mix, Joy, naglalaro kayo? Huwag matakot. Kaibigan ako ng tito nyo. Tita Selly na lang tawag nyo. Mix, Joy! Nakita niyo ba si Migs at Joy? Wala eh. Kakauwi ko lang galing bukid. Bakit? Kakauwi lang namin. Tapos nawawala si Migs at Joy. Saan kaya sila nagpunta? Kalma lang. Baka yung dalawa, naglaro lang at nakalimot. Sasama ako maghanap. Tara. Migs! Joy! Mix! Migs! Joey! Maghiwalay tayo! Sige, mag-ingat ka. Ikaw rin. Joy! Mix!
Mix! Uy! Kuya Ramon ba ya? Kuya Ramon! Kalim, naghahanap ako ng bata. Saka na ang usapan. Sasama ako. Bilisan natin. Pag nahuli, baka mapahamak sila. Anong ibig mong sabihin? Alam mo kung nasaan sila? Alam ko. Nakita ko kanina sina Mix at Joy. Sabi ni Mix, pinakukuha raw sila ng tita niya ng kahoy. Akala ko puro kalokohan lang. Di ko inasahan na nawawala na pala sila. Sigurado ka na sabi ni Mix, pinagkukuha sila ng tita niya ng kahoy? Oh, grabe talaga si Ate Liza. Kahit na sina Mix at Joy ay hindi niya kadugo. Tita pa rin ang tawag sa kanya. Paano kung mapahamak sila? Sabi ko nga, paano kung gabi na rin? Delikado ang dalawang bata sa bundok. Liza, paano ka na magpapaliwanag? Come on! Nahanap na kita! Nahanap na ang mga bata! Tara, uwi na! Bilis, bilis! Migs! Anong nangyari? Nasugatan ka ba? Asan si Joy? Ayos lang. Na-sprain lang ang paa. Nilagyan ko na ng gamot. Nasa loob si Joy at si tatay. Malaswerte talagang dalawang yan. Mix, di ba sinabi ko sa'yo? Huwag lalayo. Pinakita mo pa sa kapatid mong bundok? Kuya Ramon, huwag mo na siyang sisihin. Basta ayos lang ang bata. Mahal, tahin mo muna si Mix sa loob. May sasabihin, ako kay Kalim. Wala akong sasabihin sa'yo. Di mo man lang mapagbantay ang bata. Ang kapal mong manatili kay Kuya Ramon. Mag-isip-isip ka. Lumayas ka na. Kundi, ang tapa mong saktan ako? Magpasalamat at sampal lang yan! Maricel Lim, akala mo ba ang kalukuhan ni Mix ay makakalusot? Mix, mabait ba sa inyo si Tito? Mabait po si Tito sa amin. Hey, pero kayo ni Joy, hindi kayo tunay na anak ni Tito. At si Tita Liza, ayaw din sa inyo. Pag nagkaanak na sila, tiyak na ipapalayas nila kayo. Ako, nag-aalala lang sa inyo, kaya sinasabi ko ang totoo. Kung ayaw niyong maalis, magpakita kayo ng galing, tulungan sa gawaing bahay, patunayan na may silbi kayo at di lang umaasa. Paano magpapakita? Makipagkuha ng kahoy sa bundok kasama ng kapatid mo para makita ni na Tito at Tita kung gaano kayo kasisipag. Pag natuwa si Tito, baka di na kayo ipalayas. Maricel Lim, tandaan mo, maswerte ka nang walang nangyari kina Migs at Joy ngayon. Kundi, hindi lang sampal ang matatanggap mo. Kuya Ramon! Kuya Ramon! Pakinggan mo ako. Di ko inudyugan si Migs. Pinabintangan lang ako ni Liza. Tama na. Maricel Lim, akala mo ba tanga ako? Naalala mo ba ang sinabi mo kanina? Sabi ni Migs, pinakuha raw sila ng tita ng kahoy. Baka di mo alam. Di ako tinatawag na tita ni Migs. Tandaan mo, itigil mo yang kalokohan mo. Alam ko lahat. Harapin mo ko. Pag nandaya ka pa at nanira sa likod, tatapusin ko yung bibig mo. Tandaan mo, lumayas ka na. Di pwede to. Malalangsog ka. Dapat pindutin ba? Ako na, malakas kamay ko. Heto. Di sa lakas ya. Sa paraan ya. Kumali ang paraan. Di lalambot. Lalalaba ya. Mahal, kuha ka muna ng tubig. Punasan natin ang mukha ni Migs na parang pusa. Sige. Sigaw ka gumasakit. Ako, di naman masakit. Matapang, matatak. Pag masakit, tiisin mo lang. Pag lumambot, ayos na. Pag di nilambot, baka mapilay ka. Ba't ka umiyak? Biro lang ni tita. Di ka mapipilay. Kaya ko nang magtrabaho. Kumuha ng kahoy. Mag-igib. Kaya ko lahat.
Sinong nagutos sa'yo? Magpagaling ka na lang. Kaya ko rin kumain ng konti. Konti lang. Talaga. Hindi tayo kulang sa pagkain. Ano nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nagsasabi niyan? Pwede po ba kayo ni Tito na alagaan pa kami ng ilang taon? Pag lumaki na po ako, isasama ko na po si Bunso. Di na po kami pabigat. Totoo po. Anak, anong sinasabi mo? Mula ngayon, tunay na anak ka na ni Mama. Tunay na anak ni Mama kayong dalawa ni Joy. Ako na ang tunay niyong Mama. Kung may magsasalita pa ng masama, pupunitin ni Mama ang bibig nila. Mama, alam ko pong mali ako. Mabait na ba ito? Mabait na anak ni Mama. Nandito si Mama. Huwag na umiyak. Tay, may gusto sana akong pag-usapan natin? Ano yun? Tay, napag-usapan na namin ni Ramon. Gusto naming kunin sina Migs at Joy bilang ampon. Mula ngayon, ang dalawang bata tatawagin si Ramon na tatay at ako bilang nanay. Pwede po ba? Siyempre, ayos yan. Ang dalawang bata, maagang nawalan ng magulang. Mabait naman si Mon sa kanila, pero tito lang siya. Lagi na lang, pag may nagsasabing ulila sila, ang puso ko sobrang nasasaktan. Tay, huwag magkalala. Halagaan na namin sila. Kami na ang magiging tunay na magulang ni na Migs at Joy. Di na namin sila hahayaang mahirapan pa. Mabuti yan. Hatay! Nanay! Ang talas talaga ni Liza. Naipagluto niya ang dalawang bata. Pati si Kuya Ramon, di na ako pinapansin. Paano na to? Tito Ramon, saan ba kayo pupunta? May langat si Joy. Pupunta ako sa health center kay Dr. Santos. Ito na ang pagkakataon ko na magpakita ng galing kay Kuya Ramon. Tito Ramon, wag na po sa health center. May gamot sa lang na dito sa gamot ko. Lalagyan ko na lang ng injeksyon. Naku, Tito Ramon, wag po kayong mag-alala. Trabaho ko po kasi sa health center. Tara na. Sika. Tapos na ba? Tigya! Kuya Ramon, nasasaktan ako. Maricel, anong gagawin mo sa anak ko? Liza, paaliw ka na ba? Inililigtas ko siya. Naiintindihan mo ba? Ililigtas? Lizzie, may langat si Joy. Idadala ko siya sa health center. Paglabas ko, nakasalubong ko si Kalim. May dala siyang gamot para i-injectan agad ng pampababa ng langat si Joy. Pampababa ng langat? Liza, di mo naman maintindihan. Ba't mo binubuksan? Maricel, sa isang 3 anyos na bata, gamit mo ang adult dose ng pampababa ng lagnat. Gusto mo ba talagang gumaba ang lagnat niya? O gusto mo siyang patayin? Imposible yan! Sinungaling ka! Di ka naman doktor! Di mo alam yan. Nagsiselos ka lang na makatulong ako kay Kuya Ramon. Kaya pinagbintangan mo ako. Tandaan mo, lumayas ka sa bahay ko ngayon din. Kundi, itatapon ko tong pampababa ng lagnat sa katawan mo. Maniwala ka. Walang utang na loob. Kung may mangyari sa bata, huwag mo ko sisihin. Ang init. Tay. Mas malakas. Mas mabuti. Mahal. Kunin mo ang first aid kit sa kwarto. Sige. Bilis, bilis. Si Joy sa libro. Dahil sa lagnat na to. At di agad na gamot. Naging pneumonia pa. Kaya sa murang edad niya, buti nakapaganda ako ng gamot. Ngayon, mailigtas ko si Joy. Halika, Joy. Ipapainom ka ni Mama ng matamis na tubig. Joy, maliligtas ka ni Mama ngayon. Sa wakas, bumaba na ang lagnat.
Laki nung pinagbago ni Liza. Napakapagod ka talaga. Troy, Ang laki na, parang bata pa rin natulog. Grabe, anong posisyon to? Pagkakagabi, ang inosenteng asawa ko ay binatong ko. Wala namang masama. Mag-asawa naman kami. Ang kapal ng pilikmata. Ang matangos ng ilong. Ang gwapo niyang tao, akin siya. Nakakuha talaga ng ginto. good morning, hubby. Good morning. Ako, di ko sinasadya. Di sinasadya. Ba't ang higpit mong humalik? Karamon, ganyan ba yon? Pagkagising mo, tatalikuran mo na ako? Di kita tatalikuran. Anong ibig mong sabihin? Inaamin mong sinadya mo ko? Mami, Daddy, gising na, kain na. Mami, Daddy, ang pula ng mukha nyo. Parang si Joy ba? May lagnatin ba kayo? Ayos lang kami. Migs, dalhin mo muna si Bunso sa labas. Susunod lang kami. Sige na. Ang dami at gulo ng gamot na to. Lagyan ko na lang ng label at ihiwalay para madali nang mahanap mamaya. Isang kanta ba to? Liza! Ang ganda. Pero, bakit hindi tapos? Mahal, ang notebook mo. Lizzie, pakinggan mo ko. Mga dati ko itong ginawa. Di ko na to ginamit pagdating sa baryo. Lizzie, huwag mag-alala. Aalisin ko na to agad. Di kayo madadamay. Anong kalokohan yan? Anong madadamay? Pagod mo ang mga nota na to. Sayo naman kung itatapon. Lizzie, ganyan ba talaga ang iniisip mo? Pero nung sumusulat ako ng kanta, sabi mo walang kwenta. Naku, mahal. Hindi ko lang talaga na-appreciate noon. Tsaka, ang galing ng asawa ko. Natural na maapektuhan ako. Isa pa, kung di ko nakita ang notebook na to, di ko malalaman na ang ganda pala ng mundo sa puso mo. Ang ganda ng mga kanta na to. Gusto ko. Maha, anong problema? Ayos lang ako. Nasa baryo lang ako ngayon. Di makabalik sa syudad. Sa buhay na to, di ko alam kung may pagkakataon pa na mapakinggan ang mga kanta na to. Mahal, ang talento mo, ang galing mo, ay parang gintong nakabaon sa lupa. Madumi lang muna. Di ibig sabihin, di na magsisilaw. Basta't magpatuloy ka, balang araw, sisikatin yan. Sige, itutuloy ko to. Salamat, Lizzie. Paano mo ko pasasalamata? Mahal, kung gusto mo mapasalamat, tanggapin mo ang kondisyon ko. Anong kondisyon? Pangako sa akin, kahit ilan pa ang isulat mong kanta, ako ang unang makikimig. Pangako, ikaw ang laging unang makikinig. Ramon, anong ulam natin mamaya? Kahit anong gusto mo, ipagluluto ko.
Liza, ikaw na naman. Masarap lahat ng luto mo. Tingnan mo asawa ng mga Flores. Tanghaling tapat, parang may glue ang kamay na nakadikit sa asawa niya. Walang hiya. Oo nga, para malandi. Buti na lang wala akong manugang na bastos na yan. Oo nga. Maraming chismis ah. Mga tita, nagchichismis na sa init ng araw. Di ba masisira ang matatandang dila nyo? Bastos ka! Anong sinasabi mo? Tanghaling tapat, nakadikit ka sa lalaki. Nakakadiri sa mata. Ayaw pang pakusapan? Asawa ko ang kadikit ko. Anong nakakadiri doon? Matagal nang tapos ang lumang panahon. Di pa rin ba naayalis ang mga lumang paniniwala sa isip nyo? Ikaw! Kalma lang po kayo. Diretso lang si Ate Liza. Wala lang sa isip. Huwag na po kayong magalit. Mas maunawain si Selly. Mas maayos siya sa iba. Naku, huwag po kayong ganyan. Si Ate Liza, galing sa syudad at edukada. Hindi ko siya mapantayan. Di ka nga mapantayan. Kung alam mong di mo kaya, mag-aaral ka pa para umunlad. Sa kakasalita mo dito, iniisip mong pupurihin ka? Kuya Ramon, bakit mo ko sinasabihan ng ganito? At kayong mga tita, sa oras na ginugugol nyo sa paninira, magtrabaho na lang kayo. Tutal, pag pinagbintangan kayo ng intriga at sumisira ng samahan, wala kayo ama na kapitan na sasalo sa inyo. Mahal, wag na nating patulan. Trabaho na tayo. Hang mga to. Liza, malandi ka. Base sa panaginip ko, magkakagusto rin sa akin si Ramon. Tingnan natin. Ang pagod. Ang hirap magsaka. Pang-ako sa mga magsasaka. Di ko na po sasayangin ang pagkain. Hindi pwede. Kailangan ko ng trabaho. Sa sinabi mo, may naalala ako. Sabi ni Pedro, naghahanap ng doktor ang ospital ng bayan. Talaga? Oh, Pupunta ako sa bayan bukas. di ba? Miss Liza, magtitipon mamaya. Nandito pa ako. Huwag mong kalimutan ah. Hopo, Tia. Ano nangyari doon? May magandang palabas ba? Transient ischemic at head 2. Kailangan ng CPR agad. Tumabi kayo para makahinga. Isang libot isa, 1,000 dalawa, 1,000 tatlo, 1,000 apat, 1,000 lima. Gising na? Gising na. Tatay, tutulungan ko po kayong tumayo. Tatay, kumusta na po kayo ngayon? Mabuti na. Anong nangyari sa akin? Hinimatay po kayo kanina. Salamat sa talagang to. Niligtas ka na. Dapat magpasalamat ka sa kanya. Talaga, maraming salamat sa'yo. Di ko alam paano ka pasasalamatan. Ganito na lang. Ililibre kita ng pagkain. Huwag na po, tatay. Maliit na body lang po. Basta ayos na po kayo. Mauna na po ako. Anong pangalan mo? Yeah. Ako po si Liza. Taga Barrio Lila po. May inaasikaso pa po ako. Papunta po ako sa ospital. Mauna na po ako, tatay. Ospital? Doktor pala ang dalagang to. Hello po. Nabalitaan ko pong ospital natin ay naghahanap ng doktor. A-apply po ako. Hello po. Saan ka po galing? Galing po ako sa Barrio Lila. Ilabas mo ang recommendation letter mo para ma-check namin. Recommendation letter? Anong recommendation letter? Yung mula sa Barrio Lila nyo. Para mag-apply sa ospital ng bayan, kailangan muna ng recommendation letter. Kailangan pala ng recommendation letter. Isa lang ang pwesto sa baryo. Siguradong kay Maricel na yun. Wala po ako. May diploma ka ba mula sa med school? Wala rin po, pero may experience ako. Pasensya na, ka. Patakaran ng ospital. Kailangan ng recommendation letter mula sa baryo o graduate ng med school. Wala ka man lang yan, kaya hindi ka pasok sa standard namin. Salamat. Haba, si Liza to ah. Nag-apply ka rin? Pero sa hitsura, parang hindi ka pinapansin. Sa bagay, wala ka ngang recommendation letter. Hello po? Rekomendado po ako ng Barrio Lila, Maricel Lim. Heto po ang mga dokumento at recommendation letter ko. Ayos ang mga papeles. Heto ang ID mo, ingatan mo. Mag-report ka bukas ng umaga. Salamat ka. Liza, ikaw talaga. Ba't mo pinapahirapan? Ang ospital na to, hindi basta-basta pwedeng pumasok.
Dahil lang sa experience. Maricel, huwag kang magyabang dyan. Di nga tapos ng high school, pati dosis ng gamot, di alam. Basura. Ba't ka nagmamalaki? Ikaw! Sinong basura? Ikaw nga! Huwag mong isipin dahil sa tatay mong kapitan, nakakuha ka ng recommendation letter. Pwede ka nang magyabang dito. Ang pinakamahalaga sa doktor ay ang totoong galing. Di tatagal ang puro koneksyon lang. Nainggit ka lang sa akin. Ano nga inggit ako? Sa koneksyon mong qualification? O sa galing mong ipahamak ang mga pasyente? Payo ko sa'yo, pag naging doktor ka balang araw, magtrabaho ka sa tanghali. Bakit tanghali? Dahil ang irresponsableng doktor na tulad mo ay babagsak din balang araw. Miss Liza, alam mo ba ang bago kong binili? Transistor radio. Ang lakas ng tunog. Ang ganda. Ang laki nito, no? Halos 6 na buwang ipon sa itlog. Sulit! Malinaw pa. Mamayang gabi, isama mo ang mga bata. Makinig tayo sa bahay ko. Sige. Wag na! Tay, nandito na ako. Nandito na si Lizzie. Mama! Kumusta ang usapan? Anong sabi nila? Di ako pumasok. Lizzie, tingnan mo ang niluto ko. Bakit? Anong nangyari? Bakit ang seryoso ng paligid? Di ako pumasok sa ospital ng bayan. Kailangan daw ng diploma sa medisina. O rekomendasyon ng barangay. Wala ako sa dalawa. Di daw ako qualified. Ngayon, kailangan ng background. Kailangan ng papeles. Pero Lizzie, alam ni Tay, magaling ka talaga. Di ka tanggap sa ospital. Walang paningin sila. Hama si Tay. Huwag mawalan ng pag-asa. May ibang paraan pa. Mama, huwag ka nang malungkot. Tutulungan ko na po kayo sa bukid. Malakas po ako. Oh, kaya ko ring magtanggay ng damo. Ang bait niyo. Huwag mag-alala. Di ako susuko sa ganito. Ayos lang, kahit di ako pumasok sa ospital ng bayan, makakapagbukas din ako ng sariling klinika. Lizzie, puti na lang at ganyan ang iniisip mo. Tara, kain na tayo. Kain na. Kain na. Balita mo ba ang sa kanila? Selly, ang ganda mo naman. Magtatrabaho ka ba sa ospital ng bayan? Unang araw ko pa lang. Ang galing mo. Anak ka talaga ng kapitan. Madali na tayong mapagamot. Si Selly na lang. Oo nga, si Selly. Gobyerno na ang boss. Sobra naman kayo. Kahit sa ang ospital, pareho lang. Para sa bayan. Maricel Lim. May mga tao talaga. Walang alam sa sarili. Walang maipagmamalaki. Gusto bang pumasok sa ospital? Sa huli, nag-abala lang. Napahiya pa. Oo nga, di man lang alam ang lugar niya. Iba kasi siya eh. Pagkaakala niya, sobrang galing niya. Kaya papasukin siya sa likod ng ospital. Kaya nga, ang tao, wag nang habulin ang di sa kanya. Minsan, tanggapin ang tadhana. Tinatanggap ko, pero di ko na kaya. Anong basura to? Ang baho at amoy! Tubig ng ilaban na bituka to! Lita, tuliw ka na! Kaya pala ang baho ng simula ng umaga. May mga dungbito pala na natitipon dito. Mga dungbito na natitipon dito. Uy, mga dungbito, gusto niyo ba ang amoy? Sinong tangbito? Sino man ang sumagot? Wala man lang alam sa sarili. Kahit anong maruming tubig ang ibuhos mo, di mababago ang totoo. Huwag ka nang umasa pa makapasok sa ospital ng bayan. Di ka kailanman lalagpas sa akin. Magselos ka na lang. Magseselos ako sa iyo? Naaawa ko sa mga kababaryong pinagamot mo. Isa kang mangmang na doktor. Anong dapat kong mainggit? Maricel Lim, karapat dapat ka ba? Ikaw!
Tanong ko lang, Baryo Lila ba to? Ang gara naman ng kotse na to. Oo nga, sino kaya ang big shot na to na nandito sa Baryo Lila natin? Mukhang kotse ng ospital yan. Ospital? Uy, Sally, baka ikaw ang pinupuntahan nila? Tanong ko lang, Baryo Lila ba to? Sino po ang hinahanap nyo? Nandito po ako para humanap ng babaeng doktor. Naku, Sally, ikaw nga ang hanap niya. Sasundo ka ba sa ospital ng bayan? Oo nga, siguradong ganon. Ang swerte mo, Sally. Pinahalagahan ka ng bayan. Pinadala pa ang kotse para sunduin ka. Ang trato na to, sa baryo natin, ikaw lang ang unang nakatanggap. Siya po ang babaeng doktor na hinahanap nyo. Ikaw ba ang pinadala ng ospital ng bayan para sunduin ako? Ako, pasensya na po, na pinag-abala pa kayo sa ganitong kalapit. Sa Baryo Lila nyo, ilan ang babaeng doktor? Ako lang po. Di tama. Sa wakas, nahanap na kita. Liza? Anong ibig sabihin? Hindi kasi Dr. Liza. Uy, mali yata. Ang tanging babaeng doktor dito ay si Lim. Si Maricel Lim. Anak siya ng kapitan. Nung Maricel Lim, ang hinahanap ko ay si Liza Mendoza. Ako? Bakit siya naghahanap ng malanding si Liza? Naghahanap ng malanding si Liza? Ako si Liza. Sino po kayo? Jata Liza, sa wakas nahanap ko kayo. Salamat po sa pagligtas nyo. Ha? Ngayon lang po tayo nakita. Anong pagligtas po? Jata Liza, ako si Ricky Santos. Kahit ngayon lang tayo nakita, niligtas niyo po ang tatay ko. Kayo ang utang ko sa buhay. Imposible! Hindi doktor si Liza. Tinanggihan siya sa ospital ng bayan kahapon. Paano niya may liligtas ang tatay mo? Tumahimik ka! Ang tatay ko ay hindi magkakamali sa pangalan na nagligtas sa kanya. Sabi niya mismo, ang nagligtas sa kanya ay si Dr. Lisa ng Baryo Lila. Dr. Lisa, isipin niyo, kahapon ng umaga, sa palengke sa Silangan, may niligtas po ba kayong matandang hinimatay? Naalala ko na. Nasa palengke nga ako at may niligtas na matanda. Pinigyan ko siya ng CPR. Buti nakaligtas siya. Tama nga. Tatay ko po ang iniligtas niyo. Salamat po, Dr. Liza. Kung hindi niyo siya agad niligtas, ang tatay ko, baka... Di ko alam paano kayo pasasalamatan. Bumalik siya sa kotse para kunin ang magandang regalo. Naku, ang daming gamit. Dr. Liza, tanggapin niyo po ito. Regalo po namin. Hindi. Kariki, di ko po matatanggap to. Lizzie, anong meron? Liza, sino po siya? Kariki, ipapakilala ko. Asawa ko po si Ramon Flores. Hello, Caramon. Ako si Ricky Santos. Niligtas ni Dr. Lisa ang tatay ko kahapon, kaya nagpasalamat ako ngayon. Kariki, likas na sa doktor ang tumulong. Wala akong hinihinging kapalit. Di ko matatanggap ang mga ito. Ibalik niyo na lang. Dr. Lisa, ang kabutihan niyo. Ay, talagang kahanga-hanga. Kung ayaw niyo ng regalo, sa ibang araw, magpapadala ako ng parangal. Saan po kayo nagtatrabaho ngayon? Ano? Ipasok sa patakaran ng ospital? Sa pagkuha ng doktor sa ospital, may mahigpit na patakaran. Kailangan ng lehitimong diploma sa medisina o kaya rekomendasyon ng barangay. Wala siya niyan, kaya di siya papasok. Ikaw, paano ka nakapasok? Pinag-aralan ako ng kapitan ng Baryo Lila sa isip, paggawa at prinsipyo. Lehitimong narekomenda ako. Totoo tong patas. Kalaga. Pero may nagsabi kanina na anak ka ng kapitan. Kung tatay mo ang kapitan, ang rekomendasyon niya, paano mo nasabing patas yun? Ako, kahit anong sabihin mo, di pa rin kwalipikado si Liza. Di talaga. Binuhat ni Dr. Liza ang tatay ko mula sa bingit ng kamatayan. Gamit niya ang tunay na galing. Kung kwalipikado siya, hindi dapat ikaw na may kapit ang magdududa. Tara na! Uwi na ako. Tsaka, Huwag kang mapapapekto sa ganyang tao. Ang tulad nyo, isang mabuting doktor na magaling at maalaga, hindi lang sa ospital ng bayan, pati sa provincial hospital ay papasok ka. salamat, Kariki. Pero, hindi talaga ako pasok sa patakaran ng ospital. Ayokong lumabag sa patakaran. Di patas yun sa ibang kasama. Dr. Liza, ang mabuting doktor tulad nyo ay hindi dapat sayangin. Sa rekomendasyon, huwag mag-alala. Ako nang bahala. Magandang araw, mga kasama. Ako ang namamahala sa training na ito, si Dr. Dizon. Pangalan ng ospital, maligayang pagdating sa inyo. Susunod, magkakaroon tayo ng isang buwang sistematikong training.
May pagsusulit pagkatapos ng training. Tandaan, ang mga bagsak sa pagsusulit ay ituturing na hindi karapat-dapat at ibabalik sa dating ahensya o sa lugar ng kanilang tirahan. May pagsusulit pa? Paano na ang pagsusulit? Di ba dapat formalang to? Nag-abiso ng tatay ko. Mukhang may dumating doon. Liza, bakit siya nandito? Ipapakilala ko sa inyo. Siya si Kaliza. Mula ngayon, kasama niyo na siya sa training. Hindi pwede! Kaibigan, may problema ka ba? Dr. Dizon, bakit siya pwedeng sumali sa training? Anong bakit? Lahat ng nakapasok sa ospital ng bayan ay siguradong kwalipikado. Imposible yan. Kaming lahat, alanganin may diploma sa medisina o may rekomendasyon ng barangay. Wala man si Liza, nakapasok siya. Hindi ito patas. Tama si Camaricel. Wala nga akong diploma sa medisina at rekomendasyon ng barangay. Kita nyo, inamin niya. Ang taong di sumusunod sa patakaran ay nakakasira sa imahe ng ospital. Palayasin na siya. Halayas, ayaw namin siyang makasama. Pero kahit wala akong rekomendasyon mula sa Barrio Lila, pero meron akong rekomendasyon galing kay Director Santos. Ano? Rekomendasyon ni Director Santos? Imposible yan. Director, tingnan niyo po. Para sa kasapi, si Kaliza ay sasali sa inyong training at pagsusulit. Kagawaran ng kalusugan ng bayan ng Lila, Victor Santos. Tunay nga ang laga at selyo ni Director Santos. Si Director Santos ma, may rekomendasyon pa na siya. Galing pa sa direktor ng kagawaran. Ang galing. Director mismo ang sumulat. Ang galing. Imposible yan! Ang proseso ni Kaliza ay sumusunod sa patakaran. Mula ngayon, sasali na siya sa training. May iba pa bang tutol? Kung wala, tapos na. Kaliza, sumunod ka sa akin? Liza, ano naman kung may rekomendasyon ka? Pagbagsak ka sa pagsusulit, palalayasin ka rin. Tingnan natin. Nakauwi na po ako. Nakauwi na si Lizzie. Ang daming biniling masarap. Puti, para magdiwang na natanggap ako sa ospital ng bayan, ako magluluto ngayong gabi. Gagawa ko ng adobong baboy. Adobong baboy? Specialty ko yan. Siguro, pagod ka na sa araw na to. Ako na, magluluto ngayong gabi. Tikman mo luto ni Tay. Ang galing po. Antayin ko na lang ang masarap na luto. Bakit nandito to? Parang bago pa rin. Nga pala, Maha, nakauwi ka na. Oh, daming trabaho sa bukid, kaya medyo nahuli. Mahal, yung harmonica na bigay ko, bakit di mo ginagamit? Baka masira kasi, kaya di ko ginamit. Tira ulo. Para gumawa ng tunog ang instrumento. Kung di mo lang gagamitin, wala na siyang kwenta. Oh, tama ka, mahal. Eddie, para magtiwang na natanggap ako sa ospital ng bayan, pwede mo ba akong tugtugin? Sige, anong gusto mong pakinggan? Pakinggan ko yung sinulat mong kanta noon. Sige. Wow, mahal. Isa ka talagang henyo. Ang ganda ng kanta. Pwede mo ba akong turuan? Gusto mo talagang matuto? Siyempre. Paki. Akala mo ba bobo ako, kaya ayaw mo kong turuan? Hindi Ang talino ng asawa ko. Ganito, dito ang daliri. Tama, dahan-dahang pindot. Tapos, dahan-dahang huminga. Ano ba?
tingnan mo yon. Sino yon? Ang gwapo. Baka may susundo ah. Baka girlfriend niya yun? Sino girlfriend niya? Ang swerte naman. Mahal. Tahan, Lizzie. Liza, sino yan? Ipapakilala ko siya. Asawa ko siya, Ramon Flores. Hello, Paul. Hello, 大家好. Maha, itong bike, kanino hira? Hindi hiram to. Bili ko to. Pili. Nagtatrabaho ka na sa bayan? Ang layo ko maglalakad. May bike, mas madali mag-commute. Panatag ako. Mahal. Ang sweet mo. Naku, Liza, umayos ka nga. Sa harap ng marami. Ang sweet niyo naman. Karamon, maganda ang binili mo. Masaya ang misis mo. Mas mahalaga yan. Huwag masyadong masaya. Di pa stable trabaho. Bibili agad ng bike. Baka di pumasa sa evaluation at mapalayas kayo. Sayang lang ang binili nyo. Ikaw, anong bibili namin at kailan ay problema namin? Huwag kang makialam. Naku, Kuya Ramon, para sa kabutihan nyo to. Ang dami mong ginastos sa kanya. Pag nawala trabaho niya, sayang lang ang pera mo. Gumastos man ako sa misis ko, masaya ako. Basta masaya siya, kahit magkano. Pero, Sa oras na ginugol mo sa pakikialam, mag-isip ka na lang sa sarili mo. Baka sa mahalagang oras, masira ka. bakit nawala ang kadena ng bike ko? Tara, Lizzie, uwi na tayo. Sige, mahal. Bye! Liza! Tingnan ko lang kung hanggang kailan ka magmamayabang. Pag dumating ang malakas na ulan, ililigtas ko si Ramon na sugatan. At tiyak na magiging akin siya. Lahat ng sayo ay magiging akin. Mahal, tigil muna. Bakit? Mahal, teka lang. Bibili ako ng merienda sa mga bata. Sige. Mama, papa! Naku, mga anak. Tingnan nyo, anong binili ni Mama? Merienda! Ang hilig mong kumain, ang matalas ng ilong mo. Cookies to. At buto pa. Wow! Salamat, Mama! Matamis. Masarap pa. Pasok na kayo at maglaro. Tara na. Liza! Come on! Nakauwi na kayo! Tingnan nyo nga to! Kamala po. Ang mahal kong gamit na to. Ayos pa kanina. Kanina nang gusto kong makinig, biglang tumigil. Kaya pinukpok ko, tapos humihes ng humihes. Nasira ko ba to? Kaya, naalala ko, tong radio, kakabili niya lang ah. Ang lakas ng static. Sa panahon, pakaulan na malakas. Malakas ang interference sa bagyo, kaya madaling mag-static ang radio. Malakas na ulan. Di, siguro si Ryan. Salamat ah. Salamat. Maha, sa tingin mo ba, baka, ito yung malakas na ulan na magdudulot ng flash flood? Sa hitsura ng ulap, malakas ang ulan. Kung magkaka-flash flood, depende sa lakas at tagal ng ulan. Naalala ko sa libro, may ulan na tumagal ng 3 araw at gabi, nagdulot ng flash flood at landslide. Nasira hindi lang ang mga pananim, pati mga bahay ay bumagsak. Marami sa baryo ang nawalan ng lahat. Bakit? Maha, kailangan nating puntahan si Kapitan. Kaliza, ang owa naman ang sinasabi mo. Ang init-init pa. Sa Tagaraw dito, taon-taon naman umuulan ng malakas. Wala pa namang nangyaring ganyang landslide. Kapitang Lim, ibang-iba po ang ulan ngayon. Maniwala po kayo sa amin, ipag-utos na ang pagani at pagpalakas ng bahay. Tsaka, magtayo pa ng kanal. Tama na, ang dali niya namang magsalita. Mag-aani pa ro, magkatayo pa ng kanal, palalaki ng bahay. Nag-aabala kayo sa walang kwentang bagay. Kapitang Lim, hindi po ito walang kwenta. Kung hindi tayo maghahanda, mapapahamak ang buong baryo. Tama na, kayong mga taga-syudad, huwag kayong magyabang dahil nakapag-aral kayo. Kaming mga magsasakang umaasa sa panahon, ang karanasan namin ay mas epektibo kaysa sa mga libro nyo. Kapitang Ling, kung di kayo naniniwala, hindi na po kami magsasalita. Pero, sana po pag-isipan nyo na mabuti. Huwag maging kampante sa karanasan. Ramon, tara na. Puh! Batang yan. Nagtuturo pa sa akin. Tay, anong pinuntahan ni Liza?
Yung Liza na yon, sabi niya uulan ng malakas. Ipag-utos ko raw ang pagani. Palakasin ang bahay at magtayo ng kanal laban sa landslide. Landslide? Paano niya nalaman? Gusto lang niya magpasikat. Mukhang ulan nga, pero di ganong kalala. Magpapagod ang buong baryo dahil sa kanya. Kalokohan. Sa tingin ko, o man ang sinabi ni Liza, di rin pwedeng di maniwala. Palakasin na natin ang bahay natin. Bakit sumasabay ka sa kalokohan? Naku, Tay, makinig ka sa akin. Ang malapit ang bahay natin sa bundok. Kung sakali may mangyari, tayo ang unang madadamay. Sige, sasabihan ko ang mga taga-baryo. Para sila rin. Teka, Tay, wag muna nating sabihin. Bakit? Isipin nyo, paano kung sabihin nyo ngayon at nagpakapagod na sila at nag-ani na, pero wala naman palang mangyari. Magagalit sa iyong lahat. Tama. Matalino talaga ang anak ko. Sige, susundin kita. Totoo ba yan? Ganun ba kalakas ang ulan? Matatanggal ang bundok? Tia, alam niyo po ang bundok sa likod. Malambot ang lupa. At kaunti ang halaman. Kung uulan ng malakas ng ilang araw, malaki ang tsansa ng pagguho. Naniniwala si Kapitan. Ayaw magpaalam. Pero paano kung bumagsak? Kumiba ang bahay, pumaha ang lupa. Malaki ang mawawala. Naku, sa sinabi mo, kinakabahan ako. Anak, naniniwala ako. Anong gagawin? Tia, sikat po kayo. Pwede po bang ipaalam ito sa lahat? Punta na po tayo sa bukid. Sige, ako nang bahala dyan. Pupunta na ako. Paano ani ngayon? Ano? Kanina? Kumalina? Sayang na ng ane, di ba? Di pa hinog ang ane. Nga, wala pang ulan. Aani na agad. Paano kung ambon lang? Sayang lang ang pag-aani natin. Sinong magbabayad sa lugi? Yun pa! Sino mababayad sa atin? Kaliza, pwede nating palakasin ng bahay, pwede ring ayusin ng kanal, pero ang ane, masyadong lugi kung aani na. Mga kababaryo, kung ani natin na yon, baka may konting lugi. Pero paano kung pumaha talaga? Ang pinaghirapan nating ani, wala nang maiiwan. Tama rin siya. May punto rin siya. Naku, bakit di nyo maintindihan ang sitwasyon? Kung ani natin na yon, kahit konti lang, may ani pa rin tayo. Panatag ang ating loob. Kung dahil sa konting ani, masira lang sa bukid. Sa oras na yon, wala tayong mapupuntahan. Kaya Rosie, totoo yan. Pero ang ulan, ganyan ba kalakas? Ilang dekada na sa baryo natin, wala pang ganyan kalakas. Naku, sinong nakakaalam sa isip ng langit? Di natin pwedeng swertihan ng langit, di ba? Kung bumaha man o magka-landslide, huli na ang iyak natin. Mga kababaryo, alam kong marami kayong alalahanin. Ganito, may mungkahi ako. Ayos ba sa inyo? Sige, sabihin mo. Ang lupa sa baryo, ayon sa tao, hahatiin natin. Pagkatapos, bawat pamilya sa lupa nila. Kung gusto ng aniin, o gusto pang maghintay, basta nila ang pasya. Pagkatapos, kahit konti o marami, sila ang bahala. Ayos ba sa inyo? Sasali na ng lupa. Ayos yan! Kanya-kanya na ang pasya. Oh, tama si Ramong. Sabihin kay Kapitan. Tara! Hey, nako. Tingnan mo. Ang sipag. Sa init na to, patak-patak ang pawis. Anong pakay nila? Anong pakay? Sabi lang ng isa. Edit to siya. Edukada galing syudad. Ang galing daw niya. Sabi niya, uulan-ulan. Sabi niya, ani-ani. Sabi niya, mag-drainage. Sige, gagawin agad. Sabi ni Kapitan, ang ulan, di naman ganun kalakas. Tignan mo ang pagod nila. Kung sakaling di ganun kalakas, sino kaya ang mapapahiya? May mga tao kasi, madaling maoto, madaling madala sa salita. Mang De La Cruz, Mang Santos, kung di kayo magtatrabaho, lumayas na kayo! Huwag kayo magsalita ng kalokohan! Aling Rosie, nag-aalala lang kami. Baka sayang lang pagod nyo. Ba't ka nagagalit? Tingnan mo ang bahay ni Kapitan. Kumakain at umiinom lang. Siya ang may alam. Pwe, si Miss Liza. Iniisip niya ang lahat. Baka tayo mapahama. Kayo naman, huwag nang maniwala. Nagpaparinig pa kayo. Wala kayong konsensya. Wag na magalit. Ayos lang mag-aksaya ng oras.
Kung susunod sila kay Kapitan, problema nila yon. Kung matalo sila, sana di sila magloko. Sinong tinatakot mo? Tingnan natin. Tingnan natin kung sinong iiyak. Tara. Liti. Liti. Halos, tapos ng kanal. Kulang pa ang bato para sa pader. Sa mga bato lang na nakolekta natin, hindi sapat. Oo nga, malaking problema ang bato. Lizzie, huwag mag-alala. Sa mga bato, ako nang bahala. Ha, may paraan po kayo? May estudyante ako noon. May minahan sila rito. Bukas na umaga, pupuntahan ko siya. Gamit ang pangalan ko, utang man, hiraman, makakakuha ko ng mga bato. Sapat na yon sa drainage. Mabuti naman po. Salamat po, Tay. Tay, pasensya na po. Pamilya tayo. Huwag nang magpasalamat. Sa matanda kong to, makakatulong ka sa baryo. Ayos to. Naku, Manu Ramon, sagot na talaga ng problema. May bato na. Sigurado matatapos na ang drainage. Galaw pa tayo! Gawin muna natin ang pundasyon na yon. Pagdating ng bato bukas, simulan na natin. Sige! 3 araw na itong umuulan. Wala pa ring tigil. Huwag mag-alala. Nahanda na tayo. Siguradong ayos lang. Sana nga. Lizzie, anong ginagawa nyo? Gumawa ako ng pambatay ng lamok. Gagawin ko itong katol. Mas madali to kaysa sa damo. Mas epektibo pa. At higit sa lahat, ligas to. Talaga? Naku. Ang galing nito. Daming lamok sa tag-araw. Sa tulong ito, makakatulog ng mahimbing ang mga bata. Liza! Tia! Bakit po kayo? Kami po ang mga taga-baryo. Nandito para magpasalamat. Kung hindi dahil sa inyo, na napansin ang pag-ulan ng maaga at pinaghanda kami. Ang Baryo Lila, baka napahamak na. Oo nga, sa paanan ng bundok ang bahay namin. Bumagsak ang putik na tubig, pero dinala ng kanal sa ilog. Di rin nasira ang bahay dahil sa pagkakabigay palibot. Maraming salamat talaga sa inyo. Pati na ang mga pananim. Kung di kami nakinig sa inyo, ngayon, siguradong nabulok na yon. Nakakatakot isipin. Niligtas niyo ang buhay namin. Iniligtas niyo ang aming mga bahay. Ang kabutihang ito, tatandaan namin habang buhay. Regalo ito ng mga taga-baryo. Tanggapin niyo na. Oo na, dapat nyo tanggapin. Huwag na po. Huwag na kayo magabala. Pinasasalamatan namin ang inyong kabutihang loob, pero hindi namin matatanggap ang mga ito. Naku, Liza. Kung tatanggihan mo pa, magagalit ta si Tia. Ito lang ang makakaya namin. Dapat mong tanggapin. Tama! Tanggapin nyo na! Tanggapin nyo na. Sige po. Salamat, Tia. Salamat po sa inyong lahat. Kunin nyo na. Wag mahiya. Nga pala. To, iwin nyo na po. Liza, ano to? Hatol po ito nagawa ko. Bumaba na ang tubig. Tiyak na maraming lamok. Mas ligtas to kaysa sa damo. Di nakakaubo. Iuwi nyo na. Sunugin nyo mamaya. Heto! Sige, sige. Salamat, Kaliza. Napakabuti mo. Kapitan Lim! Lumabas ka dyan! Kapitbahay Lim! Walang hiya kang manloloko! Pinagbawalan mo kaming sumunod sa kanila! Ikaw pa ang nangakong ligtas tayo! Tingnan mo ang nangyari ngayon! Lahat ng pananim namin binaha! Gumuho pa ang bahay! Gusto mo ba kaming mamatay? Lim! Pag di ka napaliwanag gayon, Di ba tapos to? di pa! Dapat may paliwanag ka! Para sa kabutihan nyo to. Sinong mag-aakal ang ganito? Kalakas ang ulan. Di nyo pwedeng isisi sa akin lahat to. Kalokohan! Palihimong pinagawa ang bahay nyo ng matibay. Ang kinuha mo ng buo. Pinabayaan mo kaming maghintay. Wala kang konsensya. Sinasadya mo kaming ipahamak. Matanda na rin ang bahay namin. Plano ko na rin ayusin. Binilisan ko lang. Hwe, sinasadya mong itago to! Sinasadya mo kaming ipahamak! Di ka karapat-dapat maging kapitan! Tama! Huwag di ka na paliwanag ngayon. Isasama ko silang lahat para isumbong ka sa barangay hall. Ah, bayaran mo ang pinsala! Naku, may nangyari! May landslide sa bundok! Ano? Saan nag-collapse? Sa batong maliit! Kahit may drainage na, di bumagsak ang lupa! Nag-collapse ang batong maliit! Sinadya nitong halangin ang ilog sa baryo! Di makalabas ang tubig!
Malapit ang gumaha ang mga bukid sa baba! Naku! Paano na to? Mga kababaryo, mali ako. Walang hiya ako. Patawad sa inyo. Pakiusap. Bigyan niyo ko ng pagkakataong bumawi. Magdadala ako ng tao para ayusin to. Ako mismo ang pupunta. Ipapakamatay ko ang sarili para buksan ang daan. Mahal. Lizzie, bakit nandito? Sabi ni Papa, akyat kayo para magayos? Oo, nasira ang patong maliit. Barado ang daan. Sasama kami ni Pedro. Kailangang magmadali para buksan ito. Maha, pwede ba? Pwede bang wag na? Kakabagsak lang doon. Malambot ang lupa. Delikado yan. Nag-aalala ko. Si Ramon sa libro, pagkatapos ng landslide, nasugatan ng binti sa pag-ayos at nagkasakit. Naiwasan na ang landslide. Bakit ganito pa rin? Lizzie, alam kong nag-aalala ka. Pero walang experience ang lahat. Kaming mga bata, mas mabilis kumilos. Kaya mas bagay kaming pumunta. Liza, ang baba naman ang pag-iisip mo. Nag-aambag si Kuya Ramon para sa lahat. Pinipigilan mo siyang pumunta. Hindi ba't pabigat na sa lahat? Ikaw, dapat talaga siyang pumunta. Paano ko siya ililigtas? Natural lang na mag-alala ang asawa ko. Normal lang yan. Wala kang karapatang husgahan siya. Puro ka na lang ambag sa bayan. Kung ganyan ka kamakabayan, bakit hindi ka aakyat? Oo nga. Kalim, ang laki naman ang sinasabi mo. Kung ganyan ang pananaw mo, dahil marami kaming pupunta. Kapag nag-alala ang pamilya namin, wala na silang pag-iisip at pabigat sa bayan. Di yan ang ibig kong sabihin. Huwag mag-alala, 8. Alagaan namin ang isa't isa. Siguradong makakauwi kami ng ligtas. Lizzie, huwag mag-alala. Siguradong makakauwi ako ng ligtas. Sige. Hihintayin kita. Bumalik ka ng ligtas. Sige. Ang sweet niya naman. Maghintay ka. Akin na rin si Ramon. Bakit wala pa si Ramon? Ang dilim na. Bakit wala pa? Bakit wala pa sila? Oo nga. Bakit wala pa si Ramon? Bakit nangyari? Ang dilim na. Gabi na. Wala pa si Kuya Ramon. Parang guhangin ang lupa sa batong maliit. Baka si Kuya Ramon ay naburyo na. Maricel, isyara mo ang bibig mong yan. Pag nagsalita ka pa ng kalokohan, pupunitin ko yung bibig mo. Ba't ka sumisigaw? Wala namang mali. Lizzie, tingnan mo! Nakabalik na sila! Nandito na sila! Ay, nakabalik na sila. Asan si Ramo? Nakabalik na rin asawa ko! Bakit mag-isa ka lang? Asan si Ramon? Kamon, sasabihin ko sana sa'yo. Si Kamon, siya. Grabe ka, sabihin mo na. May nangyari sa kanya. Liza, huwag ka nang malungkot. Ayos lang. Hahanapin natin siya. Puntahan natin siya sa bundok. Tara. Kamong! Mong! Sagot ka kung naririnig mo. Ramon! Kuya Ramon! Ba't ka sumusunod? Wala paki. Wala nga akong pake. Ka Ramon! Ramo! Kuya Ramo! Ramo. Kuya Ramon! Kuya Ramon! Gising! Hindi pwede! Kailangan ng mouse to mouse! Ako na! Teka, una ng putik ang ilong niya. Papasukin lang sa bada ang putik. Dapat linisin muna. Anong oras na? Huwag na magtagal. Buhay ang mahalaga. Hahalikan sa harap ng marami. Nandito pa ang asawa niya. Ang kapal. Lizzie, bakit ka nandito? Mahal! Ayos ka lang? Nasugatan ka ba? Bakit ka nandito? Delikado rito. Di ba sabi ko, maghintay ka sa bahay? Karamon! Karamon! Sino to? Sino kayo? Ikaw, sino ka? Nilalandi mo ako. Ano, ate? Di mo man lang ako kilala. Tapos hahalikan mo ako. Akala ko kasi si Kuya Ramon kaya... Hala, Diyos ko! Makinig kayong lahat! Yung pagliligtas ni Maricel, pinipili pa ang mukha para magligtas ba talaga? Tingin ko, halatang kay Kamon ka lang papunta. Oo nga. Hey, naku! May asawa na si Ka Jung. Nandito pa si Ka Liz. Anong ibig sabihin nito, Maricel? Oo nga. Huwag kayong mag-imbento! Huwag kayong mag-imbento! Gusto ko lang siyang iligtas. Akala ko nawalan siya ng malay, kaya nagmadali akong iligtas siya. Unahin ng doktor ang pagliligtas ng buhay. Ha! Huwag kang mag-imbento. Di ako nawala ng malay. Sinungaling?
Di ka nawala ng malay? Di ka gumalaw kanina? Uwi na kami ni Pedro. May nakita kaming kuneho. Kaya hinabol ko. Pagod na si Pedro, kaya humikat na pahinga. Oh, sobrang pagod lang ako. Nakatulog lang ako. Maricel, bilang isang doktor, di mo alam ang pagkakaiba ng tulog at koma. Tsaka, di mo man lang sinunod ang first aid. Di mo man lang nilinis ang daanan ng hangin. At pilit nag-CPR. Kung critical ang pasyente, di mo siya niligtas. Pinahamak mo pa. Ikaw, Liza! Sinasadya mo to, di ba? Alam mo nang hindi siya si Kuya Ramon? Kaya pinahiya mo ako! Huwag mo kong idamay. Ikaw ang di nakatingin. At bigla na lang lumapit. Ngayon ako pa sinisisi mo? Ikaw. Saka, nakakahiya ba pag di si Ramon ang nahalikan? Ang bastos naman ang isip mo. Na! Bata pa lang, anong iniisip? Wala akong pake. Dalado pa ako, nilalandi mo lang ako. Dapat may paliwanag ka. Ikaw, bayaran mo ako ng 200! Di pwedeng kulang! Ano? Aba! Nakikita pa ng bayan. Ano? 200? Magnakaw ka na lang! Baliw ka na sa pera! Wala akong pake. Dapat 200, walang bawas. Kundi, pupunta ako sa presinto at isusumbong kitang bastos. Ikaw! Bata, ang mga pakulo mo, halata na sa mukha ko. Nakita ng lahat ng malinaw na ikaw ang bastos. Gusto talagang malinis ang pangalan ko. Tapos ginawa niya to. Pag di ako bingayaran, di ako titigil. Si Pedro, may mapapanggasawa na. Isang malinis na lalaki. Tinikman mo lang. Pag nagagulo ang kasal, maghanap ka ng kapalit. Anong sabi mo? Tama si Kia Rosie. Mayos na natutulog si Pedro. Ikaw ang di nakita ng maayos. Tapos, hinalikan mo si Pedro. Paano na si Pedro makakahanap ng asawa? Oo nga, di pa kita pinapabayad. Ikaw naman talaga, ang lumapit at humalik. Tapos ikaw pa ako humihingi ng pera. Ganyan pala ang anak ng kakapitan. Tanggat masama. Nakakahiya. Oo nga. Hinabi niyo ako. Wala nang hiya. Wala nang hiya. Tama na, umuwi na kayo. Umuwi na matinggap. Tara na, tara na. Dahan, dahan. Maka, uwi na tayo. Sige. Bakit? Ako ang unang nadigtas kay Ramon sa panaginip. Dapat ako ang unang mahalin niya. Dapat ako ang pagkakasalan niya. Bakit simula nang dumating ang bruhang si Liza, nag-iba na ang lahat? Mahal, anong problema? May mali. Kanina ba sa bundok nasugatan ka? Patingin nga. Wala. Di ako nasugatan. Ayos lang ako. Ayos ko lang talaga. Bakit patahimik ka? Bakit kanina pinayagan mo si Maricel na i-CPR ako? Nagsiselos ka pala. Sinugod niya ako. Nagmasid ka lang. Tapos, pumayag ka. Di ba may sipon ako? Paano kita i-CPR? Paano kung mahawa ka? Di ako takot. Karamon, mali ang iniisip mo. Gumiti ka pa. Baliwo. Akala mo ba ganyan ako kabait? Biro lang. Ikaw. Sasabihin ko ang totoo. Nakita ko agad na hindi ikaw yun. Ang tindig at aura ng asawa ko ay walang katulad. Paano ko siya malilito? Na pala, bukas na ang pagsusulit sa ospital ng bayan. Babasa pa ako. Matulog ka na. Maghahandaan na ako. Sasamahan kita. Yeah.
Lizzie, huwag kabahan. Matagal kang naghanda. Siguradong kaya mo yan. Huwag mag-alala. Hintayin mo ang magandang balita. Aba, ang kapal ng mukha ng pasaway na sumali sa exam. Liza, umalis ka na lang dito. Baka paglabas ng resulta, ikaw ang huling-huli. Nakakahiya yan. Isipin mo muna ang sarili mo. Tutal, sa ospital ng bayan, wala nang espesyal na pwesto para sa'yo. Ang tigas na mukha. Paglabas ng resulta, tingnan ko lang kung magyayabang ka pa. Bakit ang hirap ng tanong na to? Anong dosage na ng gamot na to? Ang bruhang si Liza. Bakit ang bilis niyang sumagot? Siguradong naghula lang siya. Oo, siguradong naghula lang siya. Time's up. Pagkatapos mapasa, sa na para sa practical exam. Buti madali ang nakuha ko. Kahit may konting mali sa ginawa ko, siguradong papasa ako. Liza! Sus, ilang beses lang humawak ng karayom. Ang yabang pa ng dating. Kinakabahan ako. Nanginginig kamay ko kanina. Di ko hawak ang karayom. Ang resulta ng exam ay naproseso na. Ang passing score ay 70. I-announce ko na ang mga pumasa. June Santos, 78. Pumasa! Shirley Reyes, 75. Pumasa ako! Joel Lim, 72. Pumasa! Ano nangyayari? Bakit di pa ako tinatawag? Isa pa. Ang nakuha ng first place ay total score, 75. Wow, 75. Ang galing! Ang taas naman ng level. First place? Sigurado ba kayo yun? And first place ay Kalisa. Congrats! Salamat. Ang galing! Congrats! Salamat sa inyo. Imposible po! Imposible ito. Wala si Liza sa experience at walang diploma. Paano siya nakakuha ng mataas na marka? May mali talaga rito. Maricel, maingat ka sa salita mo. Ang mga papel sa exam na to ay aming mga punong doktor ang nag-check. Ang practical exam, mismong direktor ang nag-check. Na yung sinasabi mong may mali sa resulta, duda ka ba sa kakayahan namin? Hindi po yan ang ibig kong sabihin. Kahit totoo ang 75 na markang yan, imposibleng si Liza ang nag-exam. Kung hindi si Lisa ang nag-exam, sino sa tingin mo ang nag-exam? Na pala, hindi mo pa alam ang nakuha mong marka, di ba? Written exam, 20. Practical exam, 35. Total na 55. Bagamat pasado ka, ibalik agad sa dating pinagsilbihan. 55 points? Gamit ba ang paang sumagot? Kahit wala siyang alam, mas mataas sana kung wala lang. Balita ko, kapitan ng tatay niya. Imposible to. Paano ako nakakuha lang ng 55? Siguradong si Liza ang nagbayad sa inyo para pagtulungan ako. Maricel, tama na. Bakit ka bumagsak? Di mo ba alam? Sa halip na magwala rito, umuwi ka na at mag-aral para may matutunan ka. Di ako naniniwala. Paano ako babagsak? Sinasadya niyo ako pagtulungan. Panuring mo ang papel mo. Mali ka pa sa simpleng dosis. Hinding-hindi ka tatanggapin sa ospital bilang walang kwentang empleyado. Mag-impake ka na at umalis. Mahal! Lizzie, lumabas na ba ang resulta? Kumusta ang exam? Lumabas na. Pasado ako. At naging first place pa. First place? Lizzie, alam kong the best ka. Napakapagod ka.
Paano mo ako pabibigyan ng reward, Karamon? Kahit ano, ikaw bahala. Uwi na tayo agad! Ang ganda ng timpla mo ngayon, Dr. Liza. Kahapon, mahimbing ang tulog ko. Tito Santos, ang rayuma po ni Lola Santos ay matagal na po. At saka, matanda na po siya. Mahinang tiyan. Yung mga gamot po dati, masyadong malakas. Di na pwede. Kaya nagbigay po ako ng mas banayad na gamot. Heto po ang reseta. Kunin niyo na po sa butika. Salamat po. Salamat, Dr. Liza. Susuma po. Mahal. Nakauwi ka na. Anong sinusulat mo? Ang misteryoso mo? Wala to. Ang takong-tako mo. Sigurado may kalokohan to. Sabihin mo, nagsusulat ka ba ng love letter sa ibang babae? Kalokohan. Anong ibang babae? Nagsusulat lang ako. Na pala, libre ka ba bukas ng hapon? Bukas? Bukas ng hapon. Day off ko yata. Wala naman akong gagawin. Bakit? Ayos, may bagong pelikula sa bayan. Nagpabili ako ng 2 tiket. Sama tayo, bukas ng hapon. Oh, manonood na pelikula. Karamon, ito pa ang unang formal mong pagaya sa akin? Sasama ka ba? Siyempre, sasama ako. Unang beses mo tong formal na pag-aya. Siyempre, mapapaganda ako. Bitsy, sunduin kita mamaya. Wag na. Kaya ko nang umuwi. Gusto kong sunduin. Gusto kitang makita agad. Sige, una na ako. Ingat sa daan. Sige. Kuya Lamong! Maricel, ano yon? May 2 tiket ako sa sine. Sama ka sa akin? Ayoko. Kuya Ramon! Huwag kang umalis! Sigurado magugustuhan mo to! Ako? Sabi ko, ayoko. Di mo pa maintindihan. Tsaka, lumayo ka sa akin. Pati sa pamilya ko. Huwag mo na kaming guluhin. Kuya Ramon, bakit mo to ginagawa sa akin? Gusto ko lang ipaalam sa'yo na ako ang taong totoong nagmamahal sa'yo. Kaysa sa malanding si Liza. Tumahimik ka! Maricel, yung mga ginawa mo sa ospital, akala mo ba di ko alam? Pag sinaktan mo pa si Liza, humanda ka sa akin. Ano meron kay Liza? Akala niya kung sino dahil doktor siya. Malas na siya. Ano sabi mo? Nasaan si Liza? Lumabas ang walang kwentang doktor na yon! Anong basurang doktor yan? Anong gamot binigay mo sa nanay ko? Nagsusuka at dumudumi siya! Kailangan mong magpaliwanag gayon! Liza, lumabas ka rito! Kailangan mong magpaliwanag gayon! Tingnan mo ang ginawa mo sa nanay ko! Tito Santos, bakit po? Anong nangyari? Anong nangyari? Anong ginawa mo sa nanay ko? Magpaliwanag ka ngayon din! Bakit ganyan ang panangalita mo? Huwag kang magkunwari! Di mo alam! Uminom ang nanay ko ng gamot mo! Nagsusukat dumudumi siya! Matanda na siya! Pinahamak mo lang siya! Gusto mo bang patayin siya? Kumalma po kayo. Kumalma po kayo dito. Tito Santos, kumalma po muna kayo. Tingnan ko muna ang laday ni Lola. Lumayo ka! Huwag mong tingnan! Gusto mo pang saktan ng nanay ko? Sige, kung sigurado kayong mali ang gamot na binigay ko, pakita niyo sa akin ang reseta. Takot akong hindi ka umamin! Hindi lang reseta, dinala ko pa ang gamot! Tingnan natin ang palusot mo!
Tito, Tito Santos, hindi ko inireseta ang malakas na gamot sa rayuma. Ano? Hindi mo inireseta? Sinong niloloko mo? Ang malakas na gamot sa rayuma ay nagkakasama sa tiyan. Mahina ang tiyan ni Lola Santos. Mas lalo siyang magsusuka at magtatae. Kaya ang inireseta ko kay Lola Santos ay pareho ang epekto ng malakas na gamot sa rayuma pero mas banayad sa tiyan na gamot sa rayuma. Anong banayad na gamot? Di ko maintindihan. Basta tong gamot, ikaw ang nagreseta. Ang gamot din, binigay sa akin ng butika. Ang hirap ng dinanas ng nanay ko. Ang ospital nyo ngayon, dapat magpaliwanag. Nay! Lola Santos! Lumayo ka! Huwag mong hawakan ng nanay ko! Lizzie, ayos ka lang? Ayos lang. Nay, ayos ka lang? Malala ang lagay niya. Ihanda ang operasyon. Bilis! Lisa, tandaan mo, pag may nangyari sa nanay ko, hindi tayo tapos! Tito Santos, alam kong nag-aalala ka, pero kailangan ng katwiran. Ang gamot na to, hindi inireseta ni Lizzie. May ebidensya ako. Ebidensya? Anong ebidensya mo? Ilabas mo nga! Dala ko ang ebidensya. Nasa labas lang. Kuya Ramon! Nasasaktan ako! Bitawan mo ako! Maricel Lim. Mahal, anong nangyayari dito? Maricel Lin. Wala akong ginawa. Wala akong sasabihin. Naalala ko na! Tito Santos! Saan ko kayo pupunta? Selly, sumakit ulit ang rayuma ng nanay ko. Masama rin ang tiyan niya. Ipapatingin ko siya sa ospital ng bayan. Naku, ba't pupunta sa ospital ng bayan? Papunta rin ako sa health center. Ako na, magpapareseta ng gamot. Huwag na lang. Sa ospital ng bayan ko siya dadalhin. Para suriin ni Liz. Mas kampante ako. Una na ako. Tapos, sa pag-uwi namin ng nanay ko, nagkita ulit tayo. Nasagi mo ko. Ang gamot sa kamay ko. Natapon. Sabihin mo, yon ba ang oras na pinagpalit mo ang gamot ko? Hindi ako! Bakit niyo sinasabi pinapalit ko ang gamot? Anong ebidensya niyo? Kung walang ebidensya, paninira yan! Labag sa batas yan! Maricel, ayaw mo talagang umami. Gusto mo ng ebidensya? Sige, bibigyan kita. Ang ospital ng bayan, matagal na, 1 linggo na. Ang malakas na gamot sa rayuma na may malinaw na side effects ay tinanggal na. Ngayon, baka sa mga barangay health center lang makikita ang gamot na to na may natitirang stock. Kung titingnan lang, ang records ng mga health center, malalaman agad ang totoo. Sino ba talaga? Kailan? At saang health center binili ang malakas na gamot sa rayuma? Maricel, aminin mo na ngayon na ikaw ang may gawa. Baka mabawasan ang parusa. Pero kung ibibigay na namin ang ebidensya sa pulis, hindi ka na makakalusot. Maricel! Ikaw ba talaga ang may gawa? Ang nagpahamak sa nanay ko! Ikaw ba? Hindi ako! Sige! Ayaw mong umamin! Sa presinto ka magsalita! Tara! Bitawan mo ako! Ako ang may gawa! Liza! Ayoko maging maayos ang buhay mo! Gusto kong sirain ang pangalan mo! Lumayas ka sa ospital! Bakit? Bakit ikaw, Liza? May lahat! Protektado ka ni Kuya Ramon. Pinaglilingkuran ka ng ospital. Pati ang probinsyanong to, naniniwala sa'yo. Liza,
Kaya ako talaga kang kamuhian. Gusto ko mamatay ka na ngayon din. Ikaw! Ang sama ng ugali mo! Papatulan kita ngayon! Marisol Lim! Dahil lang sa sarili mong pansariling interes, wala ka na bang pakialam sa buhay ng tao? Naisip mo ba kung sakaling si Lola Santos dahil sa pagpapalit mo ng gamot ay mapahamak? Gaano nasasaktan ang pamilya niya? Naisip mo ba yun? Sabi mo, gusto mo maging doktor. Pero wala ka man lang kahit na anong moralidad. Tandaan mo, sa ugali mo makasarili at walang pakialam sa buhay, wala kang karapatang maging isang tunay na doktor. Dahil hindi ka karapat-dapat. Tumawag na ako ng pulis. Parating na sila. Harapin mo ang gawa mo. Doc, kumusta na po ang nanay ko? Okay na po siya. Magpahinga lang po siya. Salamat. Salamat, Doc. Liz, mali ako sa'yo. Patawad. Patawad, Liz! Tito Santos, wag na po. Basta ayos si Lola Santos. Lizzie, anong problema? Lizzie, anong problema? Matagal ka nang malungkot mula ospital. Naisip mo pa rin si Maricel? Naisip ko ang pagiging ganito ni Maricel. Kasalanan ko rin. Mahal, sa tingin mo, kung hindi ako nagpakita at hindi tayo nagpunta sa baryo, hindi kaya siya naging ganito ngayon? Hindi kaya siya nagkaganito ngayon? Lizzie, tingnan mo ko. Ang buhay ni Maricel ay pinili niya. Nagkamali siya. Hindi dahil sa'yo, kundi dahil sa puso niya. Puno ng inggit at sakim. Nabulag siya. At nabulok ang puso niya. Pero... Lizzie, dapat panagutan ang pinili. Pinili niyang manakit. Dapat harapin ang resulta. Wala kang kinalaman dito. Huwag mong kunin ang kasalanan ng iba. Alam ko na. Mahal, salamat. Sira, ba't ka nagpapasalamat? Tara, uwi na. Tara. Wow, daming ulam. Tay, anong okasyon ngayon? Ngayon, may magandang balita akong sasabihin. Ang pamunuan, binawi na ang kaso ko. Ang pamilya natin, babalik na sa syudad. Talaga po? Ang galing. Lizzie, nitong mga nakaraan, sa pagpunta mo sa baryo, salamat sa hirap. Ikaw ang bayani ng pamilya. Ito, para sa'yo. Tingnan mo, gusto mo ba? Ito pulang jade bracelet. Tay, mahal po to. Di ko po matatanggap. Naku, bata. Ang bracelet na to ay galing sa nanay ni Ramon, binigay sa kanya. Sabi ng pamilya niya, lumang yaman to. Balak sanang ibigay sa magiging manugang. Lizzie, mabait kang bata. Ang pagpapakasal mo kay Ramon ay isang biyaya sa pamilya Flores. Pero... Lizzie, tanggapin mo na. Kung buhay pa si nanay, siguradong magugustuhan ka niya.
Mahal. Salamat po. At kay nanay din. Papahalagahan ko po ang bracelet na to. Halika, Lizzie. Isusuot ko. Lizzie, ngayon, may regalo pa ako sa'yo. Ano regalo? Ito, para sa'yo to. Sa akin to. Ano to? Gusto mo? Ang ganda, di ba? Ang ganda, di ba? Ang galing ni Papa! Ang galing! Mahal, ang ganda. Tunay kang henyong kompositor. Lizzie, ang harmonica na to, bigay mo sa akin. Dito, nakatago ang lahat ng alaala natin. Ngayon, gamit ko to para iparating ang nararamdaman ko. Lizzie, sana sa buong buhay ko, makasama kita. Nandyan ba si Ramon? Ako si Ramon. Bakit po? May sulat kayo. Galing Maynila. Ito, pambansang grupo ng sining. Mahal, pasok ka na sa pambansang grupo ng sining. Ano? Ay, ito ay mula sa pambansang grupo ng sining. Sulat mismo ng kanilang pinuno. Sabi niya, nang makita ang komposisyon ni Ramon, napansin niyang napakatalento ni Ramon. Kaya inimbita niya si Ramon na magtrabaho sa pambansang grupo ng sining. Ang galing naman! Hindi ba ako nananaginip? Pasok na talaga ako sa pambansang grupo ng sining. Sira, hindi ka nananaginip, sabi ko sa'yo. Ang talento mo ay mapapansin din balang araw. Lizzie, anong nangyari? Masama pakiramdam mo? Dalhin kita sa ospital. Ayos lang ako. So, magiging tatay ka na. Ano? Lizzie, ikaw! Nagpa-check up na ako. Sabi ng doktor, 1 buwan na. Magiging tatay na ako. Ang galing! Ang galing! Ang galing! Ngayon ay 3 biyaya! Lizzie,
Salamat sa'yo. Ira, ako dapat ang magpasalamat. Salamat sa pagbibigay ng pamilya.